So what is up mga sir, mga ma'am, and 71 days left until makita ko ulit ang aking baby. So 71 days left, but unfortunately no, masama pakiramdam ko and parang may sakit ako. Feel ko talaga may sakit ako. Feel ko na hindi siya normal na sakit, no, hindi siya minor na sakit. So bumababa yung paggalaw ko, immune system ko, as in humihina. Nag-start siya kahapon and hindi, ayoko muna mag-conclude, no, pero based sa mga symptoms na nafe-feel ko, so hindi siya basta-basta na sakit. Yung symptoms ko ay paghinga, masakit yung sakit dibdib ko sa paghinga, maga yung mga tuhod ko, ano, maga, sakit ng joints ko sa paa. Alam nyo ba, nakasaks ako at ang sakit ng likod ko, as in sobrang sakit ng likod ko. Hindi ako nakatulog na maayos, nangihina ako, kasi nangihina. Nangyari to after nung takbo, after kong tumakbo. Mahina ako pagka kinabukasan, pagka umaga, ganito na, nanghina na ako. Pero itong pamamaga ng tuhod, last time pa, hindi ko lang inano, pero ngayon alam ko na yung bakit siya namaga. Kailangan ko magpa-check up ngayon. So, pupunta ako magpa-check up ngayon. At medyo alanganin ako kung maabutan pa ba ang bibi ko. Kikita pa ba kami. Ang dami kong biyahe ngayon. Ngayong 27, 28 pa biyahe ako papuntang Manila. Tapos May 8 papunta ako ng Cebu. Hindi ko alam kung magagawa ko ba yung mga biyahe ko. So ngayon, as in, nanghihina talaga ako mga sir. As in, nanghihina ako. Tapos wala akong ganang kumain. Luto akong itlog. Kasi ito lang yung makakain. Kasi pag ihinga ako ng malalim, sakit siya dito. Ayoko mag-expect, no, sakit. Pero parang alam ko na kasi saan mapupunta tong check-up na to. Baka dalawa lang eh. Operahan, dialysis, depende kung may way pa ba. So ngayon, as in, hinang-hina ako mga sir. So maliligo muna ako kasi 2 days na ako hindi naligo para baka ma-feel ko yung fresh naman. Sobrang init na ng katawan ko. Hindi naman ako nilalagna, pero lahat ng symptoms kasi ng eto lumalabas. So maligo muna ako, tapos siguro doon na tayo magkita sa ospital kasi pumunta talaga ako, magpapacheck up ako. Gusto ko malaman kung ano talaga to kasi alam ko talaga hindi to normal na sakit, hindi to normal na sakit. Sige, nakita-kits pa nga sir. A few moments later. So nakarating na pala ako ng ospital nito at sobrang init talaga ng panahon pagdating ko dyan. So dumiretso din ako dito sa blood extraction section. So naghintay ako hanggang dumating yung clerk dyan na babae kasi wala pang nagbabantay. Habang naghihintay ako ay wala, upo-upo lang, tingin-tingin sa mga tao. First time kong magpa-check up sa ospital. So medyo nag-aalanganin ako at medyo takot din ako sa karayom. So yung pala, mali pala yung pinuntahan ko. Dapat nag-emergency room muna ako kasi kailangan ko magpa-consult sa doktor bago magkuha ng dugo or mga urine. So dapat nagpa-check up muna ako. So dumiretso ako sa ER. Binigyan ako ng papel. Yan, pinilapan ko at hinihintay ko na lang tawagin ako. Ng ilang minuto, tinawagan na din ako ng doktor. So kinausap ko ng doktor dun na binigay na sa akin yung reseta, pambili ko ng gamot para sa pain killer. So, masakit talaga yung likod ko niyan at that time umabot na ng 40 yung temperature ko. So binigyan rin ako ng gamot para mapababa ng lagnat. Yan yung reseta. So binili ko na yan. So bali dalawang reseta yung binigay after ng result. Pero ang tagal pa bago nakuha yung result kasi kailangan pa maghintay. So pagkakuha ng result ay ibibigay ulit sa doktor. Tapos
Siya na magche-check. A few moments later. So nakauwi na pala ako at pag-uwi ko nakatulog ako agad kasi tingin ko ng ospital na ano ako as yung temperature ko umabot ng 40. So nakatulog na lang ako dun din sa ospital kanina habang inihintay ko yung result. So nakatulog ako. So dumating na yung result, nagpa-blood test ako at urine test. Dito yung result. Sa urine test ay uric acid test din ay normal daw. Hindi ko alam paano naging normal. Masakit yung likod ko eh. Tapos red blood cells and mga cells normal din. Dito ako nagka problema pa oh. Sa platelets nasa 194, white blood cells obserbahan pa ako. So babalik pa ako ngayong Tuesday ulit para magpakuha ng dugo at titignan kung bababa ba lymphocyte ko at monocyte ko at i-check pa kung nagkakaroon ba ako ng rashes. So far wala naman akong rashes eh, so ina-observe pa. So, ang laki ng gastos ko para for today's video, no? Ang laki ng gastos ko. Ito, 1, 2, 60, 700. So far, di nung uminom na ako ng gamot, nawala yung pain sa likod. Pero pabalik, minsan bumabalik, pero hindi na talaga. Pero yung joint pain ko sa paa, sakit pa rin. Tapos yung tuhod ko, medyo maga pa rin yung left side. Maga pa rin siya. Pero hindi talaga maga, same kahapon. Kaya ina-observe ko pa din kung may mga rashes pa na lumalabas. So far, wala naman. Ang daming gamot. Bali 4 na gamot ang iinumin ko. Sana nga tuloy-tuloy na to, no? So may biyahe ako eh. Akala ko nga kidney ko na yung problema, pero yun ang sabi ng doktor, pwede kasi mag-infection siya. Ngayon binigyan niya muna ay pangtanggal ng pain. Ayaw niya mag-conclude muna. Pero pag dating ng Tuesday, doon malalaman. At doon i-check ulit. So, yun lang ang update sa vlog na to ngayon. At thank you so much sa panonood. Sana tuloy-tuloy na to. So, kita-kits sa next vlog. At mag-subscribe kayo. Subscribe to my channel. So, peace yo. I'm out. Basic.